Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O mga kabunyog, mga kababayan, itong si nandiyan na naman si Topacio. Nag-iingay na naman. Nag-iingay na naman si Attorney Topacio. Ha? Ang kinukomentaryohan naman ngayon ni Topacio, si Madriaga, yung abogado ni Ramil Madriaga. Ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad. Sabi ni Topacio, dapat daw ipadisbar. Dapat daw madisbar yan. Isulong daw ang disbarment case laban dito kay Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga. Kasi nagkakalat daw ng chismis. Ang tinutukoy ni Topacio na chismis na ikinakalat daw ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, yung sinabi nito na bumisita daw si Sara Duterte sa kulungan ni Madriaga doon sa Camp Bagong Diwa. At kumalat din daw na itong si Arnie Tevez ay binisita rin ni Sara Duterte. Yan yung sinasabi ni Topacio na dapat daw idisbar si Palad kasi nagkakalat daw ng ganyang mga chismis na wala namang basihan. Ipinanawagan ng kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves na tanggalan ng lisensya bilang abogado si Raymond Palad matapos ang akusasyong binisita ni Vice Presidente Sara Duterte sa kulungan ang kliyenteng si Ramil Madriaga. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rash. Steve! Kung inanawagan si Atty. Ferdinand Topacio, abogado ng nakakulong na si dating kongresistang Arnolfo Teves, na tanggalan ng lisensya si Atty. Raymond Palad matapos itong igiit na binisita ni Vice President Sara Duterte sa kulungan ang testigong si Ramil Madriaga. Tinawag ni Topacio na kasuklam-suklama ang pahayag ni Palad at iginit na mali ang paggamit ito na impormasyon kaugnay ng pribadong pagbisita ng Pangulong Pangulo sa BJMP. Ayon kay Topacio, walang sapat na batayan ng aligasyon na layong takutin o sindakin si Madriaga para hindi na umano tumistigo laban sa pangalawang Pangulo. Ibinunyag din ng abogado na ihinang patumano sa issue si Teves na wala namang kinalaman sa kaso na anay lalong nagpahina sa mga aligasyon dahil dito hinimok niya ang mga kulang ahensya na imbestigahan si Atty. Palad patawan ng nararapat sa pahusan dahil sa munay paglawat sa etika ng pagiging abogado. Unang-una, ang sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview sa kanya. Ang sabi umano ng kanyang kliyente sa kanya ay gusto siyang kausapin ni Sara Duterte. Gusto siyang kausapin ni Sara Duterte, kaya nga pumunta daw si Sara sa Camp Bagong Diwa. Pero hindi daw nakipag-usap si Madriaga. Hindi daw, ayaw daw ni Madriaga kasi decided na si Madriaga na hindi papipigil kay Sara Duterte. Dahil po ito ay sulat kamay ni Mr. Ramil Madriaga, ang old school ho ng interview ng panahon tanong-sagot. So dito kinukumpirma ni Caramel na 2 beses siyang binisita ni VP Sara. Yung isa ho, late night na ng gabi. At yung ibang bisita naman po ay yung mga staff niya na nagpunta doon sa BJMP. Positive po ito. We have other sources ho na nag-confirm na talagang binibisita ni Caramel, ni VP Sara si Caramel. Yung last visit ko po doon, nung visit ko po ng October 18, may nakamonitor din po kada darating ako doon. Kasi hindi mo basta pwedeng makausap si Caramel nang hindi alam ng warden. The next day, October 19, bumisita si VP Sara doon gabi. Then may kumalat na text na nagpunta daw ako doon, kinunan ko ng salaysay si Caramel. At the next day, October 19, gabi, dumating si VP Sara. Pero yung October 19, hindi na po siya hinarap ni Caramel. May mga personalidad din po na malapit sa office ni VP Sara, connected na talagang kinakausap siya at gustong pag-usapan na lang, ayusin yung problema. Yan ang sabi ni Attorney Pag. Kaya mali yung information ni Topacio. At yung tungkol sa pagdawit kay Tevez, kay Arnie Tevez, hindi si Attorney Palad ang nagsabi niyan. Hindi rin si Madriaga. Si Secretary of Interior and Local Government, John Vic Rimulya. Mukhang mali yung kuha ni Topacio. Ang nagsabi na kumpirmado ng BJMP ng Camp Bagong Diwa, kumpirmado umano ng warden doon ayon kay Secretary Rimulya, John Vic, ang bumisita nga si Sara October 19. Pero ayon sa kanya, ang binisita hindi si Madriaga, si Arnie Tevez. So hindi si Attorney Palad ang nagbanggit tungkol kay Arnie Tevez. Ang nagbanggit ay si John Vic Rimulya.
Binabanggit po nung abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation Yes. documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kilausap niya si Arnie Tedes. Hindi si Madriaga. Si Arnie Teves. Si Arnie Tedes ako usap. May CCTV po nung footage. I think so. May records yung warden pinakita. The warden that was there present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So, that is the extent as the report to me. That was October 19, tama ho ba? I think so, yes. Okay. Kasi ito kasing si Topacio, alam naman natin, yan ang abogado ni Arnie Teves. So, sabi ni Topacio, pwede daw madisbar ang abogado ni Madriaga dyan kasi binanggit pa daw yung kanyang kliyente, si Arnie Teves, na di umano binisita ni Sara Duterte. Hindi daw totoo yan. Unang-una, hindi nga si Attorney Palad ang nagbanggit kay Arnie Teves. Ang nagbanggit ay si SILG, Junvic Rimulya. O yun. Kaya mali si Topacio dyan. Saka, dahil lang ba sa ganyan, ipapadisbar mo yan? Ito namang si Topacio. Siya rin nga kung ano-anong pinagsasabi. Kung ano-anong pinagsasabi. Napaka anong bagay niyan para ipadisbar niya si Attorney Palad sa ganyan. Kinikwento lang naman ni Attorney Palad kung ano ang sinabi sa kanya ng kliyente niya. Ano ba yon? Kasi syempre, interesado ang publiko, interesado ang media sa mga sinabi ni Madriaga. Kasi tungkol ito kay Sara Duterte. So, hindi naman ma-interview si Madriaga kasi nakakulong. Di yung abogado niya ang nagsasalita. Ano ba yon? Siya rin nga, si Topacio rin nga. Lagi rin nagpapa-interview kung ano-anong sinasabi. Tapos yung si Attorney Palad pala, hindi pwedeng magsalita tungkol sa mga sinasabi ng kliyente niya. Ano yun eh? Saka andali lang naman yan. Kung hindi totoo yan, di i-deny na ni Sara Duterte. Kaya lang si Sara Duterte, neither confirm nor deny. Ayaw niyang aminin o ikumpirma, ayaw niya ring i-deny. Yun. Kaya yun ang doon. Anyway, hintayin na lang ni Attorney Topacio na kung totoo yung sinasabi ni Madriaga kung may mga ebidensya siya, di present nila. Ipapatawag naman yata sa Kamara magbubuo ng bagong Quadcom 2.0. Di hintayin na lang yun. At saka yung ombudsman, magpapatawag na rin naman yata ng investigasyon. Di hintayin na lang yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,